Good morning! Ayan, namamalat na umaga sa atin. Medyo masama ang pakiramdam ko ngayon pero go pa din tayo sa vlogging. Sila tatay maaga, silang nagigising para yun, mag-start na silang magtanim-tanim. Yan, nagpo-flow si tatay ngayon, hindi ko pa alam kung ano ang kanyang itatanim pero ayan, nakasanayan na nila kapag nandito sila sa Tagaytay is maaga talaga silang gumigising para mag-start na mag-farm. Eto namang aking bonggabilya na to, sobrang nakakatawa kasi blooming na talaga sila. Dami-daming bulaklak. Actually, marami na akong mga halaman dito sa garden na kailangan ko nang ipron para ay mamulaklak ng mamulaklak. Tapos, para mas dumamay yung sanga. Punta ako ngayon sa likod ng bahay, mag-harvest tayo ng talong kasi pagdating namin dito nila tatay kagabi, nakita namin na sobrang dami ng pwede nating ma-harvest. Nakakatuwa nga kasi, ang lalaki, yung unang harvest namin dito nung wala sila tatay, hindi na ako nakapag-vlog kasi pero sobrang lalaki tsaka sobrang hahaba. Premium kung tawagin, pwede talaga siyang pambenta. Ngayon, eto, bibigyan ko kayo ng example kung gaano kalaki yung mga talong ni tatay dito. O meron pa pala siya natitira ditong mga mga kangkong pero hindi siya ganun katataba. Ito, katulad nito, ayan. Eto siya. Halos ilang dangkal din to. Ayan, mula dito sa lapag. Ayan. Isa. Ayan. 1 3/4. Ganyang kalalaki yung mga bunga ng tanim ni tatay na talong. Ilang puno nga lang yung mga natanim dito ni tatay pero hitik sila sa bunga. Kaya sabi namin, magtanim si tatay dito na magtanim ng talong kasi maganda yung lupa dito para sa talong. Kaya dito sa area na to, sabi ko sa kanya, i-clear ko yung banda dito, katulad dyan yung mga halaman na yun, i-out ko na, i-remove ko na para magkaroon pa si tatay ng space para makapagtanim siya dito ng talong kasi sobrang napapakinabangan namin yung bunga dito ng talong dahil magaganda yung kanyang mga naging bunga. Start na tayong mag-harvest ng talong. Sa totoo lang, sinusubukan ko lang talaga na lagyan ng voice over yung aking vlog. Pero naisip ko na lang, kung kaya ko naman magsalita during vlog, magsasalita na lang ako. Kaso nga ngayon, hindi maganda yung aking, boses dahil nga namamalat ako. Parang feeling ko kasi nakaka-enjoy kapag may voice over kasi parang mas napifeel at naririnig ng mga tao yung boses at kung ano talaga yung ginagawa ko at kung ano yung purpose ng pagbablog ko. Sa totoo lang, yung pagbablog ko, ginagawa namin to ni Elise purpose para yung mga memories namin, yung mga nakarang ginagawa namin ay pwede naming balik-balikan. Lagi ngang naaalala ni Elise na kapag nagbablog kami, sabi niya, ay mami, nung time na to, ito yung ginagawa natin. So kaya yan, naiengganyo talaga ako mag-vlog. So hindi ko na ginugupit kasi may nakita na akong technique. Mahilig din kasi akong manood ng mga reels at kung ano-ano pa sa social media. Kaya nakita ko na yung way nila ng pag-harvest ng talong. Actually, hindi mo na kailangan gamitan niya ng gunting. Kung makikita ninyo dito, yung karugtungan niya, hihilahin niyo lang siya. Ayan, yung parang counter dun sa kanya. Kung ito ay pababa yung talong, hihilahin natin siya ng pataas. Ayan, ganun lang siya kadali. Marami nga tayong bungang makukuha pero madami pa din siyang madami pa rin siyang bulaklak. Ayan, hindi pa ako ganun kagaling magsalita talaga sa voice over kasi first time ko pa lang itong gagawin. Pero sa mga ibang vlog ko, nagsasalita na rin naman talaga ako. Katulad nito, ayan. Yan, nag-uumpisa na siya ulit. Yung bulaklak niya, nag-start na siyang ma-form ng bunga. Dito din sa side na to, napakadaming bunga ng kamatis. Ito yung wild kamatis na tumutubo lang dahil sa dala ng ibon. Yung mga buto na to, hindi talaga namin to tinanim. Kusa na lang itong tumubo. Hinahayaan na lang namin kasi sayang naman kung bubunutin. Napapakinabangan namin. Actually, hinihingal na ako sa part na to kasi nga, ang sakit ng lalamunan ko. Tapos medyo mahirap pagsalita, namamala talaga ako. Eto, isang dangkal pa lang halos ang laki pero hindi ko na siya muna i-harvest. Papalakihin ko na lang muna ng konti. Ang kukunin ko lang is yung ganito kalalaki, yung mahahaba talaga. Yan. Ang sarap-sarap magtanim lalo na kapag nasa part ka na katulad ng ganito mag-harvest na. Madami pa tayong papalakihin katulad nito. Ayan, dito ilan dito? 4.
Pero ito, pwede pa to sa susunod. Ay, ito, bago kami umuwi, siguro sa Sunday, i-harvest na namin to. Yung mga ganito kalalaki, i-harvest na namin. Bago kami umuwi ng Manila. Kasi after 1 week na naman ulit kami bago makabalik dito. So baka sobrang lumaki na siya at tumigas ng tumigas. Kaya kailangan namin siyang i-harvest by Sunday. Dito sa part na to may mga tinanim din kami ng mga okra. Kaso yung mga okra dito hindi masyadong lumaki. Pero nagbubunga na. Ito naman medyo payat siya pero ang laki naman ng bunga. Pero hindi na namin siya pwedeng i-harvest kasi matigas na. Katulad nito, sa laki ng kanyang bunga, nahawi na siya pababa. Pero hindi na rin namin ito kukunin kasi medyo magulang na siya. Kailangan makuha namin yung, hindi lang kasi namin agad na-harvest kasi nga wala kami dito, nasa Manila kami. Kailangan ma-harvest siya yung medyo maliit pa lang kasi ang bilis niya nga gumulang. Sa wakas, sa dami ni tatay na tinanim ng tanglad, ayan, tuloy-tuloy na yung paglaki nito. Ang dami ni tatay tinanim pero ito lang yung nakita kong nagtuloy. Ayan. Sa mga talong natin, marami pa kaming maiha-harvest sa mga susunod na linggo. Kasi tuloy-tuloy yung kanyang pamumulaklak tsaka yung pagperform ng bunga. Kaya dito sa area na to, sabi ko kay tatay, aayusin namin dito para mas madagdagan yung talong namin. Para kahit pa paano, meron kami nagagamit kahit pang 1 week. Namatay na din yung dati namin ditong sayote. Ito na siya. Kaya ang ginawa namin, meron na si tatay panibagong pinatubo dyan na sayote. Actually, na-enjoy na namin yung unang bunga niya. Nakapag-harvest na kami dyan ng 3 peraso. Ngayon may nakita ako doon na 1 peraso na pwede na din i-harvest. Actually, nakatago siya dito sa part na to eh. Try ko sa other angle. Andyan siya sa part na yan, nakatago sa dahon. Kaso, ayun, ayan, yan yung kanyang patan. Ayan, tatakpan ng dahon. Tapos tuloy-tuloy na rin yung pamumunga niya. Meron na din maliliit. Ayan. Hindi pa siya ganun kadlago o karami yung aming sayote, pero tuloy-tuloy na rin yun. Yun na yung senyales na magtutuloy-tuloy na siyang tumubo kasi nag-start na siya magbunga tsaka tuloy-tuloy yung pagsasanga niya. Dito sa likod bahay, halos madami na ditong mga tanim. Katulad niyan, yung mga kamuting kahoy ni tatay. Meron na kami mga ilan na nakikita namin na pwede nang harvestan kasi may laman na. Pero sabi ni tatay, wag na muna daw namin galawin. Galawin namin kapag gusto na namin magluto. Sa ngayon, marami pa kaming naluluto. Wag muna kasi lalaki pa daw. Pero hindi rin siya pwedeng gumulang ng sobra dahil minsan hindi na rin masarap. Meron na din kami ditong papaya. Katulad nga na sinabi ko kanina, dahil yung mga wild kamatis dito is dala lang ng mga ibon kahit hanggang dito, ayan, meron pa din siya. Kung tutusin, pwede na namin to ni tatay i-clear kasi na din naging makalat na rin siya dito. Bushy na siya ditong masyado para maklear. Susubukan din namin ni tatay na magtanim dito ng talong. Meron na din dito kaming, ayan, lumalaking bell pepper. Marami pa dito mga sili, katulad nito, sad to say, nasira na lang siya talaga, nabulok na lang siya. Ito nga, kailangan na natin itong tanggalin. Ayan, yung mga bulok na yan. Ayan. Tapos, ito naputol. Ayan, pero saan tumuloy siya? Meron din dito si tatay na kamatis. Yung kamatis na to, hindi to itinanim. Sayang nga lang kasi may part dito na mga nasira na din. Natuyo na lang. Natuyo na lang siya. Pero yan, itong kamatis na to, mahilig kasi kami magtapon dito ng mga pinagbalatan, yung mga buto ng kamatis. Tapos dito na lang namin siya tinatapon sa garden. Kaya may mga biglang tumutubo dito ng mga gulay-gulay at kung ano-ano pa. Bisitin tayo dito sa aming mulberry. Itong mulberry na to, nung nakaraan, na-prune ko na to kasi nga gusto ko siyang mag-concentrate yung bunga. Katulad nito, meron na tayong hinog na bunga. Ayan, gusto ko concentrate na maraming bunga. Kasi yan ang gusto ng mulberry, yung napupruning siya para maging hitik sa bunga. So, meron tayo nakuha ditong isang mulberry. Kakainin ko na lang to kasi isa lang naman siya. Yung iba kasi talaga patubo pa lang. Matamis yung bunga kasi yung color niya black na. Ito katulad na ito ang dami niya nagiging bunga. Tingnan niyo naman yung siling haba namin dito. Yung siling green namin sobrang dami ng bunga. Nakakatuwa, tas namumulaklak pa. Tapos meron pa siyang mga naunang bunga. So ang ganda dito magtanim sa likod bahay.
Ay, eto, nasira na din. So, ibig sabihin, ayan o, nalusaw. Ay, sayang. Kailangan natin tanggalin. Tanggalin na natin to. Nalusaw. Eto o. Hindi na pakinabangan. Eto, pwede pa to. Gamitin na natin. So, sa tingin ko, hindi to lumalaking masyado yung sili na to. Kaya kailangan mga ganito palang i-harvest na natin. So, kung ganun palang kalaki, is nabubulok na siya. Sa tingin ko, yung mga ganito, pwede nang i-harvest. Tsaka parang medyo matigas-tigas na nga rin talaga. Kaya i-harvest na lang natin siya. Ayan, oh. Nalalagas na din yung kanyang dahon. Dito sa part na to, madami pa din eh, oh. Kusa na siya natatanggal, ganun na siya kalambot. Pag kinukuha, so kunin ko lang yung medyo malalaki. Ayan, yung mga ganito lang. So, meron na kaming siling panigang dito. Medyo maingay si Chuchu sa kapitbahay namin. Pero okay lang yan. Eto, parang medyo matigas na siya, oh. Try natin. Matigas natin. Yan yung ganito lang kaliit, pero ang tigas na niya kaagad. Meron pa tayo ditong siling pwedeng makuha. Katulad nito, kunin na natin to kasi nga, katulad nga ng sinabi ko, parang ano siya, eto parang may edad na, oh. Umbok na. Kasi nga, nasisira lang, sayang naman. Pwede na natin yan ihalo sa mga lutuin natin. Yun. Parang makikita mo lang kahit maliit siya, parang medyo may edad na nga din. Kasi parang nagiging umbok na yung kanyang mga sili, yung kanyang mga buto. Bakit ba sinabi kong sili? Ay, sili na nga itong kinukuha ko. What I mean is, nagiging umbok na yung buto ng sili. Kaya yan, parang feeling ko, matanda na siya. Kaya kailangan ng i-harvest. Ay, nakita ko nga din pala dito sa likod bahay yung tinanim namin. Miracle fruit. Kasi ito yung kapag kumain ka ng maasim, ang mapapatamis niya. Ayan, sobrang dami ng bunga. Ayan, dami ng bunga ng aming miracle fruit. Ayan. Pero wala akong talagang harvestin ito. Gusto ko lang magtanim nito para meron lang akong miracle fruit dito. Pero ayun na siya, lumaki na siya simulang pagkakabili. Ayan, sa tingin ko tama na to kasi paalis si Daddy. Kailangan ko nang magluto. Ayan. Pero pwede, may pangalmusal na kami dito. Tatry ko na lang siyang itorta para mas mabilis lutuin. Dito na ako sa likod bahay dadaan para mabilis. Dito sa likod bahay marami ako ditong tanim. Hindi ko na rin siya naaasikaso. Ang ganda naman na itong bulaklak na to. Dito sa likod bahay ang dami din mga wild cherry tomato. Ginagawa namin dyan. Parang gusto ko na nga itong i-prune. Pero ginagawa namin dyan. Check namin yung mga ilalim. Baka may mga hinog na. Kasi para yun na lang ang ginagamit namin pang sangkap pag nagluluto kami. Gusto ko rin sana, ayan, sabi ko talaga sa inyo, hindi ako magaling mag voice over eh. Ayan, gusto ko na rin sanang mag-check dito sa aming pinyahan kasi nagulat ako. Halos lahat na ng pinya namin ay namungan na. Ayan, pinapalaki na lang. Baka mahinog to sa mismong summer. Ang dami nila. Ang haba ng talong eh, oh. Ayan Tapos yung sili, kaya hinarvest ko na siya. Nasisira lang din doon. Nahihinog na. Ayan, marami na nga akong itinapuntay. Dito ako nagluto sa aking paboritong lutuan. Matagal na to sa mga bago dyan. Matagal na tong kawali na to. Pero di ko tinatapon kasi panahon pa to ng tatay ni JR. Sa ano pa to tayo? Panahon pa ang tagal na. Oo. Sa sobrang laki nitong talong, ayaw yung magkasya dito. Oo. Pero lalambot din naman yan mamaya-mayang konti. Kaya pwede na yan dyan. Maaga pala si JR umalis para bumili ng pandesal. Masarap ang pandesal dito kasi hindi mo na kailangan ng palaman kasi parang siyang may butter sa loob. Ayan, i-voice over ko na lang to kasi hindi na ako pwedeng gumamit ng background music kasi kadalasan ako ay nakaka-copyright. So this time gumamit ako ng 3 itlog kasi 3 lang naman yung eggplant. So
Sa tingin ko, sapat na yung 3 itlog dito. Nasa medium size naman yung egg, kaya sa feeling ko sasapat na siya. Sa ngayon, ang hirap gumamit ng mga background music dahil nga sa medyo mahigpit na rin dito sa kay YT. Pero okay na okay. May mga ilan pa naman na safe na gamitin, pero para safe na lang nga itong video ko, hindi na ako gumamit ng background. At ayan, nilalagyan ko na lang siya ng voice over. Ito na yung harvest nating talong sa likod bahay. Ang bango. Ang bango. Actually, medyo malaki siya eh. Sa pang torta, pero okay pa din. Ayan, pinagkasya ko na lang sa pan. Ang bango.